Wow! Magic. Ako may Sana ginawa daw all. magic sa eleksyon ngayon. Sa resulta ng eleksyon ngayon. Kontento ba kayo sa mga nanalo? Sa tingin nyo, may magic nga ba talaga? Ito, pinaliwanag po ni Attorney Glenn Chong kung bakit nila nasabi na may magic di umano sa nangyaring eleksyon. At may mga katanungan dyan. Bakit nanalo si ganito? Bakit nanalo sa pagkasenador si ganito? Ang mga nagka-question po ngayon sa eleksyon tungkol po dyan sa resulta sa pagkasenador. Nako, ito, panoorin po natin. Sila lang ang mag-o-audit. Tulad ng RMA, Random Manual Audit, that is self-audit. Sila lang ang nag-o-audit ng boto, ng resulta. Ang QR code, sila na yung mag-check. That is self-audit. Meron bang financial statement na tatanggapin ng bangko kung kayo'y mangungutang sa bangko? Ibibigay mo ang financial statement as a requirement. Tatanggapin ba ng bangko na ikaw lang ang nag-audit? Self-audit? Hindi. Kailangan ang financial statements mo ay audited ng independent auditor. Yan ang ginigiit namin sa COMELEC. Hindi pwedeng ang resulta, kayo ang mag-self-audit. Dapat i-audit namin yan independently para mapagkatiwalaan yung resulta. Ayaw ng COMELEC dahil may magic. Nakalipas na 2025 midterm elections, kayo po ba ay satisfied sa naging outcome po ng botohan na automated pa rin po? Anmar, didiretsuhin ko kayo ng sagot. I'm satisfied kasi yung prediction ko nagkakatotoo. 8-3-1. Nung nag-interview si Maharlika sa akin, sinabi ko na meron na silang set result. May resulta na sila bago pa nagsimula ang botohan. Ang sabi ko, 8 ang mananalo na kalyado ni Marcos, 3 kay President Duterte at isa si Amy Marcos. At yan ang lumabas ngayon. So I'm satisfied because nagkatotoo yung hula ko. Not because manghula ko, dahil alam kong dadayain ni George Garcia at ni Lisa Marcos ang eleksyon na to. And that is what it is. Opo, speaking of nakikita nyo po na posibleng may hocus-pocus, maaari nyo po bang maipaliwanag anong klase bang mga hocus-pocus ang maaaring nangyari nitong nakalipas na halalan? A few days before the elections, nag-final testing and sealing ang ating mga makina. Gumana nung araw ng final testing and sealing. This is made about a few days before the elections. One particular final testing and sealing was made in Butuan City, in precinct number 240 in Barangay San Tonino, Butuan City. Nag-final testing and sealing po sila noong May 6. Now, ang test ballot na gagamitin sa final testing and sealing ay 10. This one, si John Lee, ang ballot niya ay test ballot number 9. So ang sinid po niya ay si Ching Plaza for mayor plus 9 councilors. Nung lumabas ang resibo, kinumpara niya ang balota at ang resibo nagtugma. Pero nung tiningnan po nila ang election return doon sa screen ng makina at hinanap yung test ballot number 9, ang lumabas ay hindi si Ching Plaza for mayor, kundi si Lau Forton. At sa halip na siyam na konsyal, 12 ang nandun. Lahat ay kalinya ni Lau Forton. Sa halip na kalinya ni Ching Plaza ang binoto niya. So ang ginawa ng teacher, binigyan uli siya ng test ballot number 10. At sinabi ng BEI sa kanya, 2 ang isid mo for mayor, si Ching Plaza at si Lau Forton. I-overvote mo. So in-overvote niya yung yung mayor. 2 ang binoto niya, si Ching Plaza at si Lau Forton. In test ballot number 10, yung kanina, test ballot number 9. At ang binoto niyang konsyal ay siyam na konsihal ni Ching Plaza. Uli, nung pinasok ang balota, lumabas ang resibo ng tugma. However, nung binalikan ulit nila yung election return at sa screen at hinanap ang test ballot number 10, sa halip na overvote ang lumabas, si Lau Forton ang binoto plus 12 councilors ni Lau Forton. So ang ginawa ni John Lee, nag-file ng complaint sa BEI. Ang binigay sa akin, yung nabigyan ako ng kopya at inilathala natin sa publiko at ito ang nangyari. The next day, inisyuhan ng show cause order si John Lee. Pinaghahanap ng mga pulis at COMELEC. But the following day, pumunta si John Lee sa COMELEC at hinanap nasaan ang show cause order. At ang sabi ng COMELEC, ni-recall ng Manila. So, dito, makikita natin na pwede ang balota at ang resibo ay magtugma. Pero pagdating sa generation ng election return, pagpindot ng count the votes, generate EML results file, nandoon papasok ang daya. So that's how as far as we can pinpoint kung saan ang daya posibleng nangyari. Almar? Opo, yan po yung nangyari before ang election. Dito naman po tayo sa mismong araw ng election. Ano po yung mga nasagap ninyo na mga pangyayari o mga insidente na may kahalintulad nito
na talagang hindi nagtutugma. Kasi halimbawa, si Attorney Raul Lambino, hayagan niyang sinabi na nagboto siya, pati nga yata siya, hindi niya nakita doon sa kanyang resibo na binilang yung kanyang mismong siya, yung boto niya para sa kanya, hindi niya nakita, Attorney. Kanina I just flew in to Manila. Galing ako ng Lapu-Lapu, Admar. And doon ako nagbabad ng araw ng eleksyon the days after. Even before that, doon ako. Kasi dati in 2013, may maraming magic dyan. So doon ako nag-concentrate. So may isang gwardya dyan sa Solaris Subdivision. Ang binoto niya ay si Christine Takahashi. Pero ang lumabas ay si Paz Ragasa doon sa kanyang resibo. So that's one example na hindi tumugma yung resulta, yung voter receipt at yung balota. Na ang sabi ni George Garcia ay baka nakalimutan lang. That is impossible. Kasi kung ang mayor ang pinagbabasihan natin, tandang-tanda ng botante yan. So, that is, I think, widespread yung hindi nagtutugma yung balota at ang voter receipt. Yun nga lang, ang sabi ko nga sa ating mga kababayan, ang payo ko, days before the elections, magdala nga kayo ng kodigo kung sino ang iboboto ninyo. So that paglabas ng resibo at hindi tugma doon sa kodigo ninyo, you have a very clear evidence na ipapakita sa BEI at mag-file kayo ng complaint. So, in fact, si Marcos nagdala ng resibo, nagdala ng kodigo. Pinakita niya sa media, may kodigo siyang dala. Sinunod niya yung payo ko kasi alam niya dadayain ng kanyang asawa ang eleksyon. Opo. Pero ito, Attorney, sapat na ba Yes. yung isang mga ganyan? Kahit isa lang na ganyan na reklamo. Kasi baka sabihin na isolated lang yan, iisa lang yan. Hindi ba dapat seryosohin yan, mapaisa o marami man na mga ganyan na mga glitch or yung mga hindi nagtutugma po na resulta at hindi na kailangan na, oy, wala kasing nag-complaint, wala kasing nagpasa ng reklamo kaya hindi namin aaksyonan. Eh paano yung obligasyon mo sa taong bayan na matiyak, maging kampante sila? Alam nyo, sa totoo lang, dito kay Attorney Glenn Chong, simula pa nung bago mag-umpisa yung halalan, ay pinapanood ko po palagi ito sa mga paliwanag niya kung paano mamagic yung halalan, na mayroon na daw resulta yan, mayroon na daw mananalo yan, alam na kung ano daw mangyari. Consistent po siya sa paliwanag niya. Hanggang ngayon, pagkatapos ng eleksyon, ganun talaga, may nakikita pong mga pangyayari na kaduda-duda. Pero ang COMELEC naman may paliwanag. Depende na sa inyo kung yung mga paliwanag na karaan ng COMELEC kung papasa sa inyo. Pero dito kay Attorney Glenn Chong, ang dami niyang binabato dyan sa COMELEC. Lalo kay Garcia, naku, hinamon pa niya nakaraan yan bago mag-eleksyon. Pero ang tanong dito, kung hindi totoo itong mga pinagsasabi ni Attorney Glenn Chong, bakit mukhang tahimik ang COMELEC dito? Hindi nila sinasagot at hindi nila kinasuhan. Ewan ko lang kung kinasuhan na si Attorney Glenn Chong tungkol yan sa mga banat niya. Kasi kung hindi naman totoo yan, paninira yan. Diba? Tapos alam nyo naman, may mga nagka-question din ngayon tungkol sa nangyari na may magic nga daw. Ito yung pagbabasihan nila, yung mga sinasabi ni Attorney Glenn Chong na yung paliwanag ay talagang malinaw kung paano nagkaroon daw ng magic. Pero yung paliwanag ng COMELEC, malinaw ba sa inyo? Yun po, kinumpara ko po kasi yung paliwanag ni Attorney Glenn Chong sa paliwanag ng COMELEC. Pero mukhang mas maliwanag dito yung paliwanag ni Attorney Glenn Chong kung paano pwedeng dayain po ang eleksyon. Kaya ewan ko lang sa ibang mga senador, siguro kung may mga magrereklamo at yung sana yung manual na bibilangin yung resibo or kung ano yung para ma-review kung magmamatch yung resulta. Ewan ko lang kung gagawin nila yan. Pero ito si Attorney Glenn Chong, simula pa ng umpisa ito ay hindi talaga mananahimik to kung ano yung nakikita nila dyan. Yun nga lang, bakit tahimik po yung COMELEC dito sa banat ni Attorney Glenn Chong? Ano kaya sa tingin nyo? May magic nga bang nagaganap para manalo si ganito? Manalo si ganyan? Naku, comment tayo dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.